Isang araw lang mula sa aking pag-apply ng SSS Salary Loan, approve na mga ka-vlogs. Halika, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process. Paano nga ba mag-apply ng SSS Salary Loan ngayong 2024? Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, kung nais mo mga informative content na narito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang aking subscribe button na nasa baba. At maaari kayong maging miyembro dito sa aking YouTube channel. Sa pamamagitan ng pag-click ng join button, mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. So actually mga ka-vlogs, this tutorial video ay akin po itong personal na experience, no? Dahil nag-renew po ako ng aking SSS salary, no, the last day. So ako po kasi is every year ako nagre-renew ng aking SSS salary mga ka-vlogs. Kahit na yung policy ni SSS na dapat 24 months or equivalent to 2 years po ang payment amortization natin kay SSS salary loan, pwede po talaga tayong mag-renew after 1 year mga ka-vlogs. Pero kalahati lang ng total amount yung makikredit sa atin dahil ibabawas po yung remaining balance. Pero pwede po talaga yun, no? Ako every year talaga ako nagre-reloan ng aking SSS salary loan mga ka-vlogs. At ang kagandahan kasi doon ay mas lalaki po yung ating magiging pensyon sa hinaharap. Kaya ugaliin gamitin ng ating SSS salary loan mga ka-vlogs. So narito na nga mga ka-vlogs, no, napakabilis lang talaga. Isang araw lang approve na po ang aking SSS salary loan application. Gusto kong i-share sa inyo ang step-by-step process kung paano ko ito ginawa at paano ko to in-apply mga ka-vlogs. Online lamang gamit ang inyong cellphone ay maaari na kayong mag-renew ng inyong SSS salary loan mga ka-vlogs. Narito ang step-by-step guide. Click natin ang Google and i-type natin ang www.sss.gov.ph. So yan, www.sss.gov.ph. Search natin. So, ayan, ito na yung portal ni SSS. So, since meron na akong my.sss account, so, ang i-click po natin yung member login. Pero kung wala pa kayong my.sss account, no, ang i-click nyo po is itong register. So, ito member login. Yan. So, ito, hinihingan tayo ng user ID and password. So, dapat sa pagpa-register nyo sa inyong my.sss account, kailangan yung i-memorize yung user ID at password. I suggest ilista nyo sa notebook para hindi nyo malilimutan dahil every 6 months nag-i-expire po yung password natin mga ka-vlogs. So, nasa inyo na din yan kung i-retain nyo. So, sa akin, nakasave na sa cellphone ko. So, mag-sign in na lamang po ako. So, ito na po yung my.sss account ko. So, since magre-reloan ako sa SSS, punta tayo dito sa loans. Palalakihin ko lang ha, para makita niyo mga ka-vlogs. So, palalakihin ko lang para makita niyo. So, i-click natin itong loans. Then, apply for salary loan. So, qualified na ako mag-reloan mga ka-vlogs. Actually, every year ako nagre-reloan. So, though ang policy ni SSS is ang loan natin, salary loan, is payable for 2 years. Pero ako, every year ako naglo-loan ng salary loan ko kay SSS. Pwede po yun every year mga ka-vlogs. So, makikita po dito, no, make sure that the above contact information with SSS is updated. If not, click here to update.
So, yung mobile number ko, the email address is tama naman. Updated po yan. So, nakikita natin dito yung loanable amount ko, yun yung amount, no? Itatakpan ko lang para hindi nyo makita. Tsaka yung bank account number. Na wait, ito check ko muna kasi hindi ko na alam. Kasi every year nga lang nagagamit tong ATM card ko sa Union Bank for salary loan ng SSS. Sa ano to? Check ko lang yung bank account number. Tama nga ito mga ka-vlogs. Ito nga yung ginagamit ko sa SSS salary loan na ATM card. Then, choose the certifying employer. So, ayan, employed naman ako. As of now, employed ako mga ka-vlogs. No? Doon nag-YouTube ako. Part-time ko lang kasi ito. Okay. So, okay po yan. Scroll down ko po pababa. Nakalagay po doon, choose your preferred electronic loan disbursement below and click here to supply necessary details. Peso Net Participating Bank. Medyo iba na yung ano ngayon, no? Kasi the last year na nag-reloan ako, iba din po yung setup. Parang updated to eh. SSS issued UBP Quick Card. Yan. So, wala na yan. Hindi na ako mag-choose niyan kasi meron naman akong ATM card na Union Bank. Updated naman yun. Then, reminders to our members. Ayan. So, may mga reminders dyan. Hindi ko na yung babasahin. Parang ano, nomination of invalid, incorrect account number, closed account, and dormant account will result to unsuccessful crediting of your loan. So, dapat active talaga yung ATM card natin mga ka-vlog. Sa akin naman is, ano naman, no? Hindi pa naman expired yung Union Bank ATM card ko. So, 2026 pa siya mag-expired. So, i-click ko na tong proceed. Yan, pag-click ng proceed, kailangan nating i-check itong small box dito sa I agree the terms and conditions. Yan. Then, click na natin tong proceed. Then, nakikita dito yung net. No, magkano yung matatanggap ko. Tatakpan ko lang. Para hindi nyo makita. Pero, sakto lang. Makakapang-inasal na tayo. Then, merong certification, agreement na promissory note. No, basahin nyo lang yan mga ka-vlogs. Tapos, click ko tong submit. Then, nakalagay dito, member.sss.gov.ph says, this action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue? So, okay tayo. So, ito na, no? For our application sa ating salary loan, sinasabi dito na you have successfully submitted your salary loan application. So, may date po yan. May 1, ako nag-submit with time, 9:22 p.m. Tapos, sinasabi dito, ang loan po natin ay makikredit sa ating Union Bank na may account number na yan. Yan. So, dapat talaga active yung account number nyo ha, para siguradong doon talaga yun malalagay or mahuhulog. Tapos, please take note your transaction number. Ayan, pwede natin itong screenshot mga ka-vlogs, no? Para isahan lang. Hindi na tayo magti-take note. Tapos, sa pinakababa, since employed po ako, meron akong company na wino-workan, nakasabi dito na we are awaiting the certification from your employer. Your salary loan application will expire if your employer fails to certify on or before May 6, 2024. Once expired, and if it's still interested, loan application must be filed again. So, hindi ibig sabihin na nag-successfully submitted na yung application ko ng salary loan ay okay na. So, kailangan pa pong i-certify yon ng aking employer. So, kung employed po kayo, kailangan po talaga i-certify ng employer na talagang active kayo na empleyado sa kanilang kumpanya, na employee nga nila kayo mga ka-vlog. So, antayin po natin ito. Meron po yung 1 week, I think, no? 5 days na working days na kailangang i-certify ka ng employer mo, dahil kung hindi, ma-expire po yan. Pero, pwede namang mag-reapply ulit, no? Kung interesado ka pa rin pong mag-loan mga ka-vlog. So, click ko na tong okay, kasi okay na to sa akin. Click ko tong okay. So, yun, antayin lang natin po, no? Na mag-email ang aking
company mga ka-vlogs, i-certify tayo, no? Para magbilang na tayo ng 3 working days bago mahulog sa ating disbursement bank yung ating SSS salary loan. Abangan nyo yan mga ka-vlogs. So ayun mga ka-vlogs, no, after 24 hours nga or wala pang 24 hours dahil nag-apply ako online through sa aking my.sss account dito sa SSS salary loan ko ay gabi kasi mga I think mga alas 9 ng gabi yun mga ka-vlogs, no. So kinabukasan ay agad-agad naman pong sinertify ng aking employer yung aking loan application. So ang kagandahan lang talaga sa aking company, no, sa aking employer, napakabilis pong mag-certify. So, shout out po sa aking employer. Ayan, ang Rain Love Corporation. Napakabilis talaga. Syempre, active na active at very mabilis talaga ang action ng aming HR manager. Ayan, Ma'am Che, maraming thank you sa certify ng aking aplikasyon. So, yun na nga mga ka-vlogs, no? After po, sinertify ng aking employer ang aking loan application. So, nag-email naman po si SSS sa akin na yun nga, no? In-approve ni employer yung aking loan application at saka na-approve na din po ni SSS yung aking loan application. So, ang email po ay naglalaman ng confirmation. So, andyan po yung magkano yung matatanggap mo na loan, total amount ng loan, yung SSS number mo, yung start ng amortization, yung account number, so mga detalye po. So, sinasabi din po dyan sa email ni SSS sa akin na mula sa pagtanggap mo ng email, no, ay bibilang tayo ng 3 hanggang 5 araw na working days, no, 3 to 5 working days na mahuhulog sa aking ATM card, yung aking Union card mga ka-vlogs. So, based naman sa aking experience talaga mga ka-vlogs, no, hindi naman talaga siya umaabot ng 5 araw, no, yung paghulog ni SSS sa loan amount doon sa ATM card, no. Ang na-experience ko talaga dahil nga every year ako nagre-reloan ay pangatlong araw pa lang andyan na. So pangatlong araw pa lang pwede nyo nang i-check ang inyong ATM card mga ka-vlogs. And doon naman po sa loan amortization mga ka-vlogs, no, kung magtatanong kayo kung kailan ang simula ng pagbabayad ng loan, no? Magbabayad ba kung tatanggap kayo ngayon, magbabayad ba agad next month? So ang sagot po dyan, hindi po. After 2 months pa po tayo magsisimula ng ating loan amortization kay SSS mga ka-vlogs. So, ganun lang mga ka-vlogs, no? Napakabilis talaga, napakadali, napaka-convenient through online lang, through our my.sss account, ang pag-apply ng SSS salary loan. Kaya, gumawa na kayo ng my.sss account nyo mga ka-vlogs. Sa mga hindi pa po nakagawa niyan, ayan, gumawa na kayo mga ka-vlogs para online lamang po. Hindi na kasi walk-in, no? Pwede nang hindi walk-in. Pwede kayo hindi pumunta sa SSS branch kung kayo ay mag-avail ng SSS salary loan. So, ayun mga ka-vlogs, step-by-step process, step-by-step guide. Sundan nyo lamang yun mga ka-vlogs, napakabilis talaga. Sana naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na pong i-click ang aking subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn na ng notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.